Hi, this is Brother Rex Americang muli. Nandito naman po muli tayo sa palatuntunan ng Panginoon dito po sa Channel of Blessing sa YouTube, Take Over Holy Spirit. At isinishare natin dito po sa Facebook. Ano po? Ito po muli si Brother Rex America. Nagsasabi po sa inyong lahat ng isang mapagpala, mahimalang umaga sa inyong lahat na nakasubaybay dito po sa Channel of Blessing sa ah, Facebook at saka sa YouTube. Muli po natin ipagpapatuloy ang ating pag-aaral, gaano kakapangyarihan ang salita ng Diyos, the power of God's Word, part 2, mga kapatid kay Kristo. At tunay nga po na nasabi natin na ang salita ng Diyos ay active, that it brings about the creation. Mga kapatid, tingnan po natin ngayon ang salita ng Diyos sa Hebrews chapter 1 verse 3. Sabi po sa sulat sa mga taga-Hebreyo, kabanata 1 talata 3. Ito po ang sabi ng salita ng Diyos, mga minamahal kong kapatid. Hebreyo kabanata 1 talata 3. Mga minamahal nating kapatid kay Kristo. Ang sabi, ang anak ang maningning, Ang anak ang maningning na sinag ng Diyos, sapagkat kung ano ang Diyos ay gayon din ang anak. Siya ang nag-iingat, Tandaan po natin, siya ang nag-iingat sa sansinukob sa pamamagitan ng kanyang makapangyarihang salita. Sino raw po ang nag-iingat sa sansinukob? Ang Diyos daw po, ang kanyang anak na si Jesucristo, Diyos daw po yon, na siyang nag-iingat sa pamamagitan ng kapangyarihan ng kanyang salita. Sino po yung salita? Si Kristo. So, ang pag-iingat ng Diyos ay sa pamamagitan ni Kristo na siyang salita ng Diyos. So, mga kapatid kay Kristo, yan po ang makikita po natin na ang salita po ng Diyos ang siyang nag-iingat. It means to say that the powerful Word of God, it governs and maintains the created order. It governs and maintain the created orders. Ibig sabihin, siya po ang nag-iingat o nagme-maintain ng lahat ng kanyang nilikha. At yan po ang isang napagandang katotohanan na sinasabi nga po ng banal na kasulatan. Ano po ang sinasabi ng banal na kasulatan? Sabi po ng awit 147. Sabi po ng awit 147, talata 18. Psalm 147 verse 18. Ito po ang sabi ng salita ng Diyos. Ang yelo ay natutunaw sa isa lang niyang utos. Ang yelo daw po ay natutunaw sa isa lang niyang utos. Umiihip yaong hangit, ang tubig ay umaagos. Kung papansinin niyo po, yung hangin, umiihip yaong hangin. Remember, the presence of God is ruwa. Ruwa, presensya ng Diyos, at isa rin pong tumutukoy sa ruwa ay ang Espiritu Santo. So ang Espiritu Santo, the third person of the Holy Trinity, ay presensya ng Diyos. Kaya makikita po natin, ang Diyos nito na siyang kanyang presensya ay nandurot nag-iingat ng sansinukob, ay makikita po natin na ganun kakapangyarihan ang sinasabi ng salita ng Diyos. Ang yelo ay natutunaw sa isa lang niyang utos. It means to say word. Ano po? At sabi ron, umiihip yung hangin, the presence of God, ang tubig ay umaagos. So, ganun ka-powerful ang Word of God. At ang Word of God, tandaan po natin sinasabi ng pangaral ni Kristo, the Word of God is spirit and active. Ang salita po ng Diyos ay espiritu at buhay, active, powerful, mga kapatid kay Kristo. So yan po ang napakagandang katotohanan tungkol sa how powerful the Word of God is. Mga kapatid, ano pa ang sinasabi ng salita ng Diyos? The Word of God, it gives life. Ang salita po ng Diyos ay nagbibigay ng buhay. Muli po tingnan natin ang Isaiah 55. Ito po ang sinasabi ng Isaiah 55 verse 2 to 3. Basahin po natin ang salita ng Diyos. Isaiah 55 verse 2
verses 2 and 3. Bakit ginugugol ang salapi sa mga bagay na hindi nakabubusog? Ha? Bakit inuubos ang pera sa mga bagay na walang halaga? Makinig kayo sa akin at sundin ang utos ko at matitikman ninyo ang pinakamasarap na pagkain. Ano po ba ang pinakamasarap na pagkain? Ang salita po ng Diyos. Sabi ng Mateo 4:4, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa mga salitang namumutawi sa bibig ng Diyos. Because the Word of God, how it powerful, it gives life, nagbibigay ng buhay. Sabi po ng ano po yan, ang verse 3 ng Isaiah 55, pumarito kayo, kayo ay lumapit at ako'y pakinggan. Makinig sa akin nang kayo'y mabuhay. Makinig sa akin nang kayo'y mabuhay. Ako'y may gagawing walang hanggang tipan at ipalalasap sa inyo ang pagpapalang ipinangako ko kay David. Mga kapatid, nag-aanyaya po ang Diyos at tikman at pakinggan ang kanyang inihandang pagpapala na ito'y nagbibigay buhay. Sapagkat ang salita ng Diyos, gaano kakapangyarihan, it gives life, mga kapatid. Kaya tandaan po natin, napakalaga po na i-meditate at pagbulay-bulayan ang salita ng Diyos. Kaya nga po, muli kong sasabihin sa inyo, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, pagko sa mga salitang namumutawi sa bibig ng Diyos. Mateo 4:4. Because the power of God's Word, it gives life. Nagbibigay ng buhay sa atin ang salita ng Diyos. Kaya po, huwag kaligtaang basahin, pagnilayan, pagbulay-bulayan ang salita ng Diyos. Yan ay sinabi ni Yahweh kay Joshua chapter 1 verse 8. Huwag mong kaliligtaang basahin ang aklat na iyon, dilidilihin mo yon araw at gabi, at ikay magtatagumpay, uunlad ang iyong buhay. Tayo po'y manalangin. Panginoong Diyos, pagpalain mong muli aking mga kapatid, patuloy mong samahat, gabayat, ingatan, at lagi mo, Panginoong Diyos, na sila'y pagpalain. Tumaloy po ang kapangyarihan ng iyong salita, sapagkat ang salita ay buhay at mabisa. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Brothers and sisters, kung kayo po'y na-bless na pagpala ng broadcast muling ito sa Channel of Blessing over YouTube and Facebook, mag-email po kayo sa akin. My email address is resamerica@yahoo.com.ph. Muli po, ito ang inyong kapatid, Brother Rex America, nagsasabing, if God is for us, who can be against us? And just commit to the Lord whatever you do, and your plans will succeed. Bye-bye, and God bless.